Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Icefall, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa isang sasakyan na huminto sa isang pawnshop, at pumasok si Drake na ininspeksyon ang lugar, habang tinatapos ng dealer ang pag-asikaso sa isa customer. Pagkaalis ng lalaki, iniabot ni Drake ang isang bagay para masuri, ngunit bigla itong sumabog na agad ikinamatay ng dealer. Sumugod papasok ang iba pang miyembro ng grupo, habang kinuha ni Sirena ang isang card at binuksan ang pinto patungo sa underground basement. Mabilis silang pumasok at nakasagupa ang mga armadong gwardya, ngunit madali silang nalipol ng grupo. Kinaladkad ni Drake palabas ang manager at tinanong kung nasaan ang pera. Tumanggi ang lalaki hanggang sa nagpaputok si Drake malapit sa kanyang tenga, dahilan para masugatan ito at mapasigaw siya sa sakit. Sa wakas ay sumuko ang manager, at dinala sila sa isang locker na may nakatagong sikretong pasukan. Sa loob ng silid na iyon ay may mga tambak na pera. Oh. You're so gonna regret. Binaril ni Drake ang manager, at pagkatapos ay tinutukan ang mga natitirang manggagawa, ngunit namagitan si Penn para pigilan siya. Gayunpaman, pagkaalis ni Penn ay naghagis si Drake ng bomba sa loob ng silid at nilock ang pinto, kaya napatay ng pagsabog ang lahat ng nasa loob. Nagtipon ang grupo sa labas, habang hinihintay ang kanilang leader na si Rhodes. Pagdating ni Rhodes, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na magtago muna, at nagset ng araw para muling magkita upang paghatian ang pera. Inutusan niya ang piloto na ilipat ang pera, at palihim na naglagay ng tracker sa loob ng isa sa mga briefcase, bago ito ikarga sa eroplano. Isang malakas na bagyo ang tumama habang nasa biyahe, dahilan para masunog ang eroplano at bumagsak sa yelo. Pagkalipas ng 5 buwan, hindi pa rin natatrack ang bumagsak na eroplano. Samantala, si Harlan na namumuhay sa kalapit na lugar, ay nagising at tiningnan ang larawan ng kanyang asawa, bago nagpainit sa tabi ng apoy at kumain. Lumabas siya para tingnan ang kanyang mga bitag ng isda, at napansin ang isang kamay na nanigas sa yelo. Binasag niya ang ibabaw at natagpuan ang isang patay na lalaki, kasama ang isa pang butas na naglalaman ng briefcase. Kinuha niya ang briefcase at binuksan, nakita ang mga tambak ng pera sa loob, at kalaunan ay natuklasan ang bumagsak na eroplano sa ilalim ng tubig. Samantala, ang warden ng lugar na si Annie, ay makikitang naghahanda para sa trabaho. Sinabihan niya ang kanyang ina na alagaan ang kanyang nilalagnat na anak, bago sumakay sa kanyang truck at umalis. Nakita niya si Sheriff Raleigh, na nagpakilala sa kanya sa mga lalaking nagplano ng isang paglalakbay sa lugar. Binalaan sila ni Annie na ang yelo ay malapit ng matunaw, ngunit ayaw papapigil ng mga lalaki, dahilan para harangan niya ang kanilang sasakyan gamit ang isang wheel clamp upang hindi sila makaalis. Nagalit ang mga lalaki, hanggang sa pinakalma sila ni Raleigh, ipinaalala sa kanila na ginagawa lamang ni Annie ang kanyang trabaho upang mapanatili silang ligtas. Sa ibang dako, si Penn na ngayon ay isa ng pastor ay nangangaral sa simbahan, nang mapansin niya si Drake na nakatayo sa may pintuan. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya ni Drake at ipinaliwanag na natunton nila sa rehiyong ito, ang briefcase na naglalaman ng pera na aabot sa $20 million. Kailangan nila si Penn, dahil isa siyang katutubo na mas nakakaintindi sa sitwasyon ng yelo kaysa sinuman. Pinagbantaan siya ni Drake, habang nagpakita sina Sirena at Elise, at atubiling sumunod si Penn kay Drake papunta sa kotse. Naglakbay si Annie para iligtas ang isang matanda na nagngangalang Jed na na-stranded sa yelo, habang pinag-aaralan naman ni Penn ang sitwasyon, at nagbabala na mayroon na lamang 10 oras bago ito magsimulang matunaw. Doon ay nakita ni Annie si Harlan, at ipinaliwanag ni Jed na si Harlan ay nakatira sa kalapit na lupa, at hinahanap ang kanyang asawa. Pinigilan ni Annie si Harlan at sinuri ang kanyang mga gamit. Sinabi ni Harlan na mga lambat lamang ang kanyang dala, ngunit nakita ni Annie ang briefcase at ang pera sa loob nito. Nang tanungin siya ni Annie kung saan niya ito nakuha, sinabi ni Harlan na natagpuan niya ito sa ilalim ng yelo.
Agad na binunot ni Annie ang kanyang baril, at inutusan si Harlan na ibaba ang kanyang backpack. Kinapkapan niya ito, kinuha ang kanyang kutsilyo, at pinusesan ang kanyang mga kamay. Nilagay ni Annie ang backpack at briefcase sa kanyang truck, bago tinawagan si Raleigh para humingi ng suporta. Maya-maya ay dumating si Drake at ang kanyang grupo. Ipinahayag ni Drake na may hawak si Annie na isang bagay na pag-aari nila, ngunit itinanggi ito ng warden. Pinilit ni Drake na lumuhod ang lahat, habang sinusubukan ni Penn na pigilan ang karahasan. Sinabihan ni Drake si Penn na halughugin ang truck, at natagpuan ni Penn ang briefcase, ngunit nag-iisa lang ito. Tinanong ni Drake kung nasaan ang iba pang briefcase, ngunit iginiit ni Annie na wala siyang ideya. Itinapat ni Drake ang baril sa tenga ni Annie, ngunit tumayo si Harlan at inatake si Drake. Tumayo si Drake at itinutok ang kanyang baril kay Harlan, ngunit nagpaputok si Jed, na nagdulot ng shootout. Sumugod si Annie sa kanyang truck, ngunit pinaputukan siya ni Sirena. Binaril ni Sirena ang matanda hanggang sa mamatay ito, habang sinusubukan ni Annie na magmaneho at umalis, ngunit naipit ang truck. Tumulong si Harlan na tanggalin ang kawit, at mabilis na nagpatakbo si Annie habang umakyat si Harlan sa likuran. Tumalon din si Sirena sa likuran ng truck at nakipaglaban kay Harlan, hanggang sa itinulak siya ni Harlan gamit ang briefcase, dahilan para matapon ang briefcase sa tubig at kumalat ang pera sa ilalim. Natauhan si Drake at napansin niyang na-flat ang kanilang gulong, kaya tinawagan nila si Dax at sinabihan itong tumungo sa kanilang kinaroroonan. Tinanong ni Annie si Harlan kung may kinalaman siya sa grupo, ngunit ibinunyag lamang ni Harlan na nakakita siya ng eroplano sa ilalim ng yelo. Tinawagan ni Annie si Raleigh at ikinwento ito at para na rin sa backup, at inutusan siya ni Raleigh na pumunta sa Station 11. Kalaunan ay nasira ang kanilang sasakyan, at wala silang ibang magagawa, kundi ang magpatuloy sa pamamagitan ng paglalakad. Gamit ang lubid, itinali ni Annie si Harlan na may 15 talampakan ang layo sa kanya, para sa kaligtasan. Balik kina Drake, inayos nila ang kanilang gulong at sumakay sa sasakyan upang magpatuloy sa pagtugis. Nang marating nila ang truck ni Annie, kinumpirma ni Sirena na wala na ang dalawa roon. Sinuri ni Drake ang distansya gamit ang kanyang binocular, at nakita sina Annie at Harlan na naglalakad, kaya inutusan niya si Ellis na patuloy na magmaneho. Habang sumusulong ang grupo, nabasag ang yelo sa ilalim nila at naipit ang isang gulong ng sasakyan. Sinubukan ni Ellis na pilitin na magmaneho upang matanggal ang gulong sa pagkaipit, ngunit gumuho ang ibabaw at nagsimulang lumubog ang sasakyan kasama siya sa loob. Tinanggal ni Penn ang kanyang sinturon at inihagis ito kay Ellis, habang ang lahat ay nagkapit kamay para hilahin siya palabas bago ito tuluyang lumubog. Nagawa nila siyang iligtas at dumating din si Dax di nagtagal. Sumakay silang lahat sa truck, habang si Dax ay sumakay sa snowmobile para magpatuloy. Naubusan ng bala si Annie at muntik nang madulas sa nabasag na mga yelo. Sinabi sa kanya ni Harlan na kailangan nilang pumunta sa kanyang lugar. Tumakbo sila habang ang yelo ay nahahati sa ilalim ng kanilang mga paa, bumabagsak at tumataas hanggang sa makarating sila sa matibay na lupa. Sa kanyang lugar, naglabas si Harlan ng pana, at iniabot ito kay Annie. Tinipon niya ang kanyang mga patibong at lumabas para ilagay ang mga ito. Nakita ito ni Dax mula sa malayo, at nagmadaling nagmaneho papunta sa kanila. Mabilis na tinapos ni na Harlan at Annie ang paglalagay ng mga patibong. Pinaputukan sila ni Dax, ngunit tumama ang kanyang snowmobile sa patibong dahilan upang tumilapon siya, habang muntik nang bumangga ang snowmobile kay Harlan. Sinubukan ni Dax na abutin ang kanyang baril, ngunit binaril siya ni Harlan sa binti gamit ang pana. Kahit nasugatan, nagawa ni Dax na agawin ang sandata, at nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawa, kung saan idiniin ni Dax ang leeg ni Harlan sa lupa. Hinugot ni Harlan ang palaso mula sa binti ni Dax at muling sinaksak ito, na nagpasigaw sa kanya. Nabasag ang yelo sa ilalim nila at nahulog si Harlan sa nagyayelong tubig. Kinuha ni Dax ang kanyang baril at binaril ang tubig, sinusubukang matamaan siya.
Gayunpaman, si Harlan ay lumangoy sa ilalim ng tubig at lumabas sa kabilang panig, at sinaksak si Dax sa paa. Lumingon si Dax para barilin si Harlan, ngunit nagawa ni Annie na ilagay sa ulo ni Dax ang bitag na ginamit nila kanina, na nagpabagsak kay Dax. Hinila ni Annie si Harlan mula sa tubig at tinulungan siyang tumayo, bago sila pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi nagtagal ay dumating si Drake at ang kanyang grupo, at natagpo ang patay na si Dax. Umiiyak si Serena sa pagkamatay ng nobyo, habang inaalalayan siya ni Drake. Hey, 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 hey! You're gonna pay for this. It's gonna be okay. Sinundan ni na Harlan at Annie ang daan papasok sa kagubatan at umakyat sa mga bato, hanggang sa napilitan silang magtago dahil sa mga putok ng baril. Inutusan ni Drake si Serena na tumigil sa pagbaril, at sinabihan ang iba na sundan ang mga yapak. Lumusong sina Annie at Harlan sa isang batis upang itago ang kanilang mga bakas, ngunit napagtanto ni Penn ang kanilang ginawa at sinundan ang kanilang paggalaw sa tubig. Lumabas ang dalawa sa kabilang panig, at tinakpan ni Annie ang kanilang mga bakas, gamit ang isang sanga ng puno. Naghanda si Penn na ipagpatuloy ang paghabol, ngunit tumigil nang makilala niya ang paligid bilang isang sagradong lugar ng pangangaso. Hindi pinansin ng iba ang kanyang babala, at kinutsyapa siya ni Serena habang sumusulong ito. Hindi nagtagal ay nahulog si Serena, at natusok ang kanyang paa sa isang patibong. Sumigaw siya sa sakit at nanghingi ng tulong, habang hinihila siya ng grupo para mapalaya mula roon. Dahil sa insidenteng ito, tuluyang nakatakas sina Annie at Harlan mula sa pagtugis ng mga kriminal. Pumasok sila sa isang kuweba, at nakahanap ng pahingahan. Sa di kalayuan, natagpuan ng grupo ni Drake ang isang abandonadong bahay, at binuksan nila ito at pumasok sa loob. Tinanggal ni Drake ang sapatos at medyas ni Serena, upang suriin ang kanyang natamong sugat. Pagbalik sa kuweba, pinainit ni Annie si Harlan, habang nagkukwento ang lalaki tungkol sa kanyang asawa, ipinaliwanag na patay na ito. Samantala, dumating si Rhodes sa abandonadong bahay, na sinalubong nina Ellis at Penn. Naupo silang lahat, habang nagkukwento si Rhodes tungkol sa kung paano naging pamilya ang grupo. Bumalik siya sa kwento tungkol sa kung paano niya natagpuan si Ellis sa kalye, at tinuruan ng lahat para sa trabaho sa grupo. Maya-maya ay naglabas siya ng panyo at ipinakita ang 3 putol na daliri, na kalaunan ay ibinunyag na mga daliri iyon ng kaibigan ni Ellis, at ibinunyag na nalaman niyang ang pagpunta roon ni Ellis ay para nakawin ang mga briefcase para sa kanyang sarili. Natarante si Ellis habang tumayo si Rhodes at lumapit sa kanya, at paulit-ulit siyang sinaksak bago bumalik sa kanyang upuan. Sumugod si Penn kay Ellis, ngunit namatay ito pagkalipas ng ilang sandali. Nanatiling gising si Annie sa gabi at patuloy na nagmamasid, habang natutulog si Harlan. Bago magbukang liwayway, muli silang naglakbay hanggang sa nakasalubong nila si Oz, na tumawag kay Annie para makausap siya. You stay here. Tinanong ni Harlan kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Annie na hinahabol siya ni Oz, dahil kinuha ni Harlan ang pamangkin nito na si Mia, na siyang asawa ni Harlan, at nilinlang sa paggamit ng droga hanggang sa mamatay ito. Nagsimulang magalit si Harlan at nangatwiran, ngunit sinabihan siya ni Annie na tumigil, at ipinaliwanag kay Oz na hinahabol sila ng mga kriminal at nangangailangan ng tulong. Dagdag pa niya, si Harlan ay ang kanyang bilanggo. Nagbabala si Oz na kapag natapos na ang lahat, babalikan niya si Harlan, ngunit sa ngayon ay pumayag siyang tulungan ang dalawa. Nang makarating sina Annie at Harlan sa silungan ni Oz, sinabi ni Annie na papunta na si Raleigh para sunduin sila. Pinuntahan ni Harlan ang matanda, at ipinaliwanag na may isang eroplanong puno ng pera ang nakulong sa ilalim ng yelo, at hinahanap ito ng grupong humahabol sa kanila. Sinabi niya kay Oz na siya lang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon nito, ngunit wala siyang pakialam sa pera. Inalok ni Harlan ang pera kay Oz at sa kanyang tribo, ipinaliwanag na ginagawa niya ito para kay Mia. Gayunpaman, tinanggihan ni Oz ang ideya na tila binili ni Harlan ang kanyang pagkatao. Sa ibang lugar, kinausap ni Rhodes si Penn, at iginiit ng huli na ang kanyang pananampalataya ay humihingi ng pagsisisi at muling pagsilang, at hindi na niya gusto ang kanyang bahagi ng pera, ngunit tinanggihan ni Rhodes ang ideya. Di nagtagal, dumating si Raleigh sa lugar ni Oz, at sinabi ni Annie sa kanya na kasama niya si Harlan.
Ipinagtapat ni Raleigh na may paparating na backup, at muling tinanong ang lokasyon ng eroplano. Nagulat si Annie kung paano nalaman ni Raleigh ang tungkol sa eroplano, gayong hindi naman niya sinabi ito sa kanya. Iginiit ni Raleigh na kailangan niya ang lahat ng impormasyon, pagkatapos ay inamin na kinausap siya ng grupo ng mga kriminal, at inalok ng porsyento ng kabuuang halaga ng pera, kapalit ng pagbigay kay Harlan sa kanila. Sa galit ay itinulak siya ni Annie palayo, ngunit hinugot niya ang kanyang baril, kinuha ang sandata ni Annie, at inutusan sila ni Harlan na sumakay sa kanyang sasakyan. Balik sa grupo ng mga kriminal, naghihintay sila sa pagdating ni Raleigh sa ibabaw ng methane field. Pinigilan ni Penn si Drake sa pagsindi ng sigarilyo, nagbabala na masusunog ang lupa at papatay sa kanilang lahat. Gamit ang binocular, kinumpirma ni Rhodes na sina Annie at Harlan ay nasa loob ng sasakyan ng sheriff. Samantala, habang nagmamaneho, tinanong ni Harlan si Raleigh kung bakit niya balak ibigay ang mga briefcase ng pera sa grupo, sa halip na kunin ang lahat ng ito para sa kanyang sarili. Dahil dito ay nag-atubili si Raleigh, pagkatapos ay pumayag na isaalang-alang ang ideya, at tinanong ang lokasyon ng eroplano. Sinabi ni Harlan na ang tracker ay nasa kanyang backpack na naglalaman ng mga coordinates. Nang abutin ito ni Raleigh sa loob ng bag, ang kanyang kamay ay nabali dahil sa isang bitag. Napasigaw siya sa sakit at nawalan ng kontrol sa manibela, dahilan para dumulas ang sasakyan at bumangga. Nakita ni Rhodes ang pangyayaring ito mula sa malayo, at nagmamadaling pinuntahan ang eksena. Binasag ni Harlan ang bintana at tinulungan si Annie na makalabas. Natauhan si Raleigh at itinutok ang baril sa kanila, bago sumiklab ang putok sa likuran niya. Lumitaw si Rhodes at ang kanyang koponan, dahilan para mapilitan sina Annie at Harlan na magtago sa likod ng nawasak na sasakyan. Ginulo ni Harlan si Sirena at binaril patay, ngunit natamaan din siya sa proseso. Muling nagpaputok si Drake, na lalong ikinasugat ni Harlan. Naghanda si Drake na patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Rhodes, dahil siya lang ang nakakaalam ng lokasyon ng eroplano. Lumapit si Rhodes kay Harlan at tinanong ang eksaktong coordinates, ngunit tumanggi si Harlan na ibunyag ito. Dahil dito, inutusan ni Rhodes si Penn na patayin si Annie at pilit dalhin si Harlan sa lokasyon ng eroplano, ngunit tumanggi si Penn at ibinigay kay Rhodes ang baril, sinabihan siyang gawin niya mismo ang pagpatay. Ipinaalala sa kanya ni Rhodes ang kanyang nakaraang karahasan, at sinabing hindi siya papayagan ng kanyang pananampalataya na lumayo dito, ngunit patuloy na umaalis si Penn. Dahil sa naging aksyon na ito ni Penn, binaril siya ni Rhodes. Habang naghahanda si Rhodes na barilin si Annie, ginamit ni Penn ang kanyang natitirang lakas, at sinindihan ang isang lighter, inihagis ito kay Rhodes, at agad na nagliyab ang methane. Mabilis na kumalat ang apoy, at nilamon ang lahat ng nasa daanan nito. Sumigaw si Rhodes nang maabot siya ng apoy, at tuluyan nang bumagsak si Penn at namatay. Tumakbo sina Annie at Harlan habang hinahabol sila ni Drake, hanggang sa kalaunan ay nawala sa paningin ni Harlan si Annie. Hinanap niya si Annie at tinawag ang kanyang pangalan, hanggang sa matagpuan niya ito na bihag ni Drake. Hiniling ni Harlan na palayain si Annie, ngunit tumugon si Drake na palalayain niya sila kapag nalaman na niya ang lokasyon ng eroplano. Binalaan ni Annie si Harlan na wag ibunyag ang lokasyon. Dahil dito, nagpaputok si Drake sa tabi ng kanyang tenga, na nagpaiyak kay Annie sa sakit. Hinila siya ni Drake at naghandang magpaputok muli, ngunit lumaban si Annie. Inihagis siya ni Drake sa tabi habang inaatake siya ni Harlan. Gayunpaman, nadaig si Harlan ni Drake at hiniling muli ang lokasyon ng eroplano. Itinulak ni Annie ang isang tumpok ng mga bangka na nagpatumba kay Drake, at tumakbo ang dalawa. Nagpaputok si Drake habang tumatakas sila sa bukas na lugar at nagtago. Hinagis ni Annie ang isang patpat upang makuha ang atensyon ni Drake. Habang papalapit si Drake sa kanyang posisyon, hinampas siya ni Harlan gamit ang isang sagwan at nabali ito. Naglaban ang dalawa, at nakuhang ibagsak ni Drake si Harlan sa lupa. Tumalon si Annie sa likuran ni Drake, ngunit muling napatapon sa tabi. Itinaas ni Drake ang kanyang baril upang patayin siya, ngunit lumaban si Harlan at hinampas si Drake sa huling pagkakataon. Sinipa siya ni Drake palayo, ngunit hinawakan ni Harlan ang putol na patpat at itinusok ito ng malalim sa leeg ni Drake. Dahil dito ay napaatras si Drake hanggang sa nahulog sa nagyayelong tubig. Kalaunan,
Makikitang nilubog ni Harlan ang sarili sa nagyayelong lawa, bilang bahagi ng ritual ng kanyang mga kababayan. Pagkatapos ay pumasok si Harlan sa isang seremonyal na silid at tinawag para simulan ang ritual. Bumalik ang mga alaala ng kanyang asawa, habang kinukumpleto ng mga matatanda ang seremonya. Kinabukasan, nilapitan ni Annie si Oz at tinanong kung ibinigay sa kanya ni Harlan ang ibang pera, dahil nasa 4 million lamang ang narecover ng estado. Gayunpaman, sumagot lamang ang matanda ng isang patulang linya. Lumabas si Annie at nakita si Harlan na kausap ang kanyang anak. Nang makita siya ng anak, tumakbo ito papunta sa kanya, tuwang-tuwa na ipinakita ang ibinigay sa kanya ni Harlan. Binati siya ni Annie, habang tinitingnan ang inilagay ni Harlan sa mga kamay ng anak. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.